Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Atin bigyan ng reaksyon ang napakagrabing nangyari sa Davao noong nakaraang 2 araw. Noong Huwebes ng hapon, nangyari ang napakalaking sunog. 400 ka bahay na ang nasunog, 400 ang nasunog na kabahayan, at 800 ka pamilya ang na-displace dahil sa sunog na ito. Nang sabi ng napakarami ay dahil sa kanta ni BP Sara na apoy ay di mapatay. Yun ay original lyrics na yan. Kaya nag-research ako ng scientific research tungkol sa ano bang meron sa mga tuno sa mga buses. Ito ba'y magdadala ng malas o swerte? Na katulad na lamang sa Tibetan chants, yung chant ng mga Buddhist, bakit sila lumulutang sa hangin? Bakit lumulutang yung mga bato kapag nag-chanting sila? Yun ang tinatawag na the brown notes. Kaya atin pag-usapan ang brown note ngayon. Atin muna balikan ang mga eksena na nangyari sa Davao noong nakaraang 2 araw. Narito ang video. They can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Okay, so ito yung ito yung sabi ni BP Sara, so talagang related, no? Meron talaga siyang dila na may curse. May curse yung mga dila niya eh. Kasi sabi niya, impyerno, may apoy yun ha. Kapag impyerno may apoy, sumahilig siya sa apoy. Kaya tuloy ito. Ang nangyari, hindi lang sa kanta eh. Sinabi pa niya noon pa na you can drag me to hell. Pero ako pa rin ang presidente doon. Grabe siya pala yung Nasaan na kaya Satanas, no? Baka vice president na lang. O sige, patuloy tayo. They can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Nangangalit na apoy ang bumulabog sa mga residente pasado alas 4 ng hapon itong Huwebes. Madaling kumalat ang apoy dahil sa lakas ng hangin. Na hindi mapatay, hakbang ng matapang, sabay-sabay sigaw ng Mabilis itong kumalat dahil sa malakas na hangin. Nahirapan naman sa pag-apula ang mga bumbero dahil sa makikitid na daan. Tumulong na rin pati ang ilang residente. 400 na mga bahay doon sa Davao ang nasunog. Okay, so bago tayo pupunta kay Sangkay Janjan, ay atin muna balikan in scientific kung posible ba itong tinatawag na brown notes. Kung pupunta naman tayo sa spiritual, ang Gregorian chant ang atin titingnan. Ang Gregorian chant ay gumagamit din ng mababa na tuno. Ito yun, no? Pakinggan natin yung dito, yung ginawa kong background music. Ito yung Gregorian chant. hakbang ng matapang, sabay-sabay. Ayan, so plus tono pa ni BP Sara, plus kanta niya, ay talagang magliliyab ang kapaligiran. Grabe. Meron talagang mahika ito, si BP Sara. Meron siyang mahika na makagawa ng mga ganyan. Grabe, no? Meron kasing tao na merong third eye, merong curse ang dila. Kung pupunta naman tayo sa scientific na explanation ng pagkanta ng mababa, ng sintonado, ay pupunta tayo sa the brown note. Ano ba itong brown note? Mamaya atin yan i-explain. Yan kasi ay ginagamit ng US military as a weapon sa giyera, ang brown note. Nilalagay nila yan ng mga sistema na warfare, ang brown note sa mga barko, at kahit sa mga tangke de giyera ay merong brown note. Yun yung parang hindi mo na marinig na napakababa na frequency from 5 Hz, hindi megahertz hertz lang, 5 Hz to 9 Hz, in between doon, yun yung mga brown note. Kaya yun ang natamaan nitong komposisyon ni BP Sara na kami ang apoy na hindi malustay, mapatay pala, kami ang lustay. Ayan, kaya natamaan yung brown note. So anong mangyayari sa brown note kasi kapag nabigkas mo yan o nakanta mo ang brown note? Doon sa Alaska ay mayroong legend ng brown note. Gumuho yung nag-avalanche yung bundok na yelo sa Alaska ng
makanta yung brown note. Sa Tibet naman, sa mga munghe, sa Buddhism, ay pwede silang lumutang sa hangin sandali dahil sa kanilang chanting gamit the brown note. Kaya pwedeng natamaan ni BP Sara ang brown note. At kung hindi naman, baka yung mga kasamahan niya sa impyerno, no, yung mga ano doon, mga Lucifer. Kasi siya mismo ang nagsabi na presidente siya. Ibig sabihin, vice president si Lucifer doon. Siya yung presidente sa impyerno. Sinabi niya yan, hindi tayong nagsabi niyan. Okay, so ito atin na pakinggan ang reaksyon ni Sangkay Janjan dito. Viral si Sangkay Janjan dito na video. Kaya maganda to na na bigyan ng reaksyon kasi nga medyo mahalagang pangyayari ito sa buhay ni BP Sara na dapat ay titingin siya sa salamin, ano ba tong nagawa ko? Kanta ng kanta ko Gregorian chant na pala tong nakanta ko o the brown note na. Kaya ganito yun dapat merong balik tanaw kung anong nasabi mo, anong nagawa mo. Meron nga mga tao na sinasabi na merong nunal sa dila, delikado ng mga tao yan, mga kababayan. Lalo na yung itim na dila, napakadelikado. Okay, ito na si Sangkay Janjan, atin pakinggan. Na rin pati ang ilang residente. 400 na mga bahay doon sa Davao ang nasunog. Why? Anong nangyari? Sabay apoy na hindi Anong nangyari? Ngayon, eto po may kumakalat na video. Ngayon, mga sangkay, na pag-uusapan po ito. Panoorin po natin. kami ay apoy na hindi mapatay, hakbang ng matapang, sabay-sabay sigaw ng bayan. Hindi mapatay, Yan po, ganyan po kalala mga sangkay yung sunog. kami ay apoy na hindi mapatay. Ano pala to, pangsunog pala to na kanta ni BP Sara, no? Kung siya yung kakantahan din nakatingin siya sa umuusok na bahay, ay lalong magliliyab dahil natamaan niyang brown note O kung hindi man brown note, Gregorian chant na tumatawag sa mga espiritu. Lahat ng espiritu yan, pwedeng espiritu ng kadiliman, pwedeng espiritu ng kabutihan. Ang Gregorian chant ay ginagamit niya sa mga kulto Kaya kung hindi Gregorian chant, the brown note yung kanyang nahit at mas scientific ito. At mamaya meron akong ibigay sa inyo na example ng mga the brown notes na tinatawag. Okay, patuloy tayo kay Sangkay Janjan. Hakbang ng matapang, sabay-sabay sigaw ng bayan. Lumaban kami. Grabe. Dahil sa kanta ni Sara na kami ang apoy na hindi mapatay-patay, ayan tuloy naging totoo. Ayan mga sangkay, nagkatotoo daw. So yung iba sinasabi na dahil daw po kay BP Sara kaya nagkaroon po ng ganitong klaseng sunog. Kami ang apoy na hindi mamamatay, sabi dito. Ito na yung kanta ni Lustay, sabi dito. Sagana sila sa kayamanan. Taong bayan nilunod sa parusa. Okay, ito naman poetry to O sige, atin nga ito i-breakdown yung poetry niya. Okay, balik tayo sa kanyang poetry. Isa-isahin natin to. Baka babalik to sa kanila Kaya tinatapon niya ito kay PBBM Tingnan natin kung kay PBBM ba ito o para sa kanya. Kami ay apoy na hindi mapatay. Hakbang ng matapang, sabay-sabay. Ayan, so kaya sabay-sabay nga nasunog ang bahay, di ba? Hakbang ng matapang na apoy, hindi namamatay. Di ba? Sabay-sabay. O, di, sabay-sabay. 400 ka kabahayan. O, sige, patuloy tayo. Sigaw ng bayan, lumaban na. Ayan, lumaban na. Kaya sigaw ng mga nasunugan,
takbuhan na kayo, kuha kayo ng tubig, lumaban sa apoy. Di ba? Buhusan nyo ng tubig, lumaban na. Ayan. Mga sakim, durugin na. Aba, sino bang unang masakim, di ba? 2016, 2018, 2019, COVID-19. Di ba? Yumaman doon si Michael Yang dahil sa ginawa nilang negosyo ang COVID. Umutang si Digong ng 7 trillion sa World Bank at nag-build at bumili ng 52 billion na COVID, na kagamitan sa COVID at mga gamot sa COVID. Negosyo, di ba? Sinong sakim? Di ba? Utang ni PBBM ngayon, 2 trillion lang yata o 1 trillion. O 3 trillion, nandyan lang yan. Kay Digong, 7 trillion, sinong sakim? Patuloy tayo. O palakpakan yung mga nasunugan, no? Ay kaya magtika-tika kayo dyan. Mag-isip kayo kung bakit nasunog ang bahay nyo. Palakpakan kayo Curse na yung sinasabi ng Diyos nyo Yan ang reyna ng impyerno kaya nasunugan kayo. Hindi nyo alam. Okay, patuloy tayo. I-breakdown natin itong sinasabi niya. Mga bulok na pangako. Aba, bulok na pangako yung pangako ni Digong na mag-jet ski ako papuntang WPS at iwagayway ko doon ng bandila ng Pilipinas. Di ba? Palasyong pinatong sa ating buto. Aba, kakaiba. Palasyo ipapatong sa buto. Ang laki ng palasyo Hindi yan pwedeng ipatong sa buto. Krimeng itinago sa kasinungalingan. Aba, krimen. Sa kanila yun Tukhang, di ba? Itinago na war against drug. Kasinungalingan. Tukhang sa kasinungalingan. Ginamit ang war on drugs. Krimen. Sa kanila din yun. Kalayaan natin ipinagpalit sa ginto. Ay lalo na ito ang ginto ay China. Ginto ang promise ng China kaya pinagpalit nila ang ating Pilipinas sa China. Ibinenta Di ba? Lahat ng sinasabi dito bumabalik sa kanila Patuloy tayo. Kami ay apoy na hindi mapatay. Kaya nga, nandiyan kayo, parang buni kayo sa balat kahit nakulong na yung leader nyo ay ganyan pa rin kayo, hindi kayo sumurinder, kaya hindi kayo namamatay, parang buni lang. Di ba? Saan? Bumalik sa inyo ang apoy. Ngayon, sinong dyan, di ba? Sinong umiyak? Di ba? Sinong nawala ng bahay dahil sa apoy-apoy nyo? Patuloy tayo. Grabe. Hakbang ng matapang, sabay-sabay. Sigaw ng bayan. Ayan, ang sigaw nyo ngayon, iyakan kayo, di ba? Wala na kayong bahay. Yan ang sigaw nyo. Lumaban na. Mga sakim, Oh. durugin na. Aba, sila ang madurog dyan. Sila yung sakim 7 trillion ng utang. Sinong sakim? Diba? Sino sa lahat ng presidente ang may ganong utang? Wala. Walang nakaabot ng 7 trillion. Si Digong lang ang katotohanan yan. Sinong sakim? Oh, bumalik din sa kanila. No? Itong komposisyon na ito, mali Mali. Niluloko yung mga tao. Tapusin nga natin. O, palakpakan kayo ngayon. Kinabukasan, iyakan, di ba? O, ano pa? Sa dilim Ito na yon. Kumanta na. tayo isinilang. Sa hirap tayo nagdurusa. Sagana sila sa Okay, so ito nga narinig nyo yung boses niya mababa. So pwede ngang tumama siya sa brown note na sinasabi. Ito yung mystical note na ginagamit nga na armas ng US military ngayon. Okay. Tunog lang yun na ginagamit na armas dahil kapag patugtugin ng ganong nota ay talagang masisira ang makakarinig nito. At ang mga gagamitan magsitalsikan. Kaya grabe. Kaya meron tayong video dito na example ng brown note. Pabayaan mo na natin itong nagkakanta dito. Parang sirang plaka So ito, meron akong example kung ano ang brown note na pinagsasabi ko, mga kababayan. So ito yun. Para mapatunayan natin na ang ating frequency
sa ating boses na yung kinakanta katulad kay BP Sara na masyadong mababa, pwedeng tumama siya sa brown note. Ang brown note ay may classification ito. Isa sa gamit ng brown note ngayon sa US military ay ginamit nila ito sa frequency. Ito yung infrasonic frequency na between 5 and 9 hertz. Mababa siya na klaseng tono. Pwede daw ito paibak sa'yo. Pwede kang tatain ito kapag makarinig ka nito, makaramdam ka ng kakaiba para kang susuka. At doon naman sa Tibet, kung alam nyo yung mga Buddhist sa Tibet na lumulutang, yung nagmeditate tapos lumulutang, yung kanilang chant, yung kanilang prayer ay brown note ang gamit doon. Kaya sila lumulutang dahil nga may kakaibang power ang tinatawag na brown note. Ito yung frequency between 5 and 9 hertz. Kapag natamaan mo ito, scientific ito hindi ito superstition mga kababayan. Kapag natamaan mo ang brown note, ay may mangyayari sa kapaligiran. Pwedeng lumutang ang bato, pwedeng lumutang ang kutsara mo, ang plato sa harapan mo, kapag kumanta ka na tumama ka sa brown note. Kaya nga yung boses ni BP Sara, di ba hindi maganda? Mababa siya na parang sirang plaka. Pero, ayon sa mga eksperto, pwedeng nakatama siya ng 5 and 9 hertz na mababang klaseng frequency na hindi yan naririnig. Hindi na yan naririnig mo dahil sobrang baba na frequency at ayan nga ang mangyari. Pwedeng lumutang ang bato, lulutang ang tao, pwedeng makaigit ka, di ba? Pwedeng tatai ka, dudumi ka, dahil napakasama ng maramdaman mo kapag narinig mo ang frequency na yan. Kapag tumama sa iyo ang frequency na yan. Kaya ginagamit yan sa American military. Meron silang weapon na ganyan na ginagamit brown note. Ginamit nila yan sa sa Iraq. Malalaking speaker yan, tapos ihaharap doon sa kalaban. Ang mangyari ay tatai yung mga army at tatakbo sa kubita, di ba? Kaya nawawala sila nagsitaguan kasi masama ang pakiramdam. Sobrang dumi. Grabe. Pero ang isang epekto niyan ay pwedeng ang makaumpisa ng sparks. Merong mga bagay na nag-sparks dahil sa pagkanta mo ay biglang sumabog yung bumbelya, di ba? Kasi sobrang baba ng boses mo, natamaan mo ang brown note. Sabihin natin biglang nag-spark yung gasol, biglang nagliyab yung pusporo dahil nga brown note ang natamaan mo . Ang brown note ay hindi basta-bastang matamaan yan. Pero hindi natin alam, baka yung boses ni BP Sara ay may brown note. O sabihin na lang natin, yung boses niya ay nagtatawag ng mga espiritu, na masamang espiritu ng apoy, di ba? Na siyang nagsusunog ng kapaligiran. Kaya iwas kayo dyan mga DDS. Kapag nandyan si BP Sara sa lugar nyo, lalo na ang kabahayan nyo ay made of light materials, ay tumakbo na kayo. Kasi pwedeng mahit kayo ng brown note . Masusunog na naman kayo. Sabi nga niya, siya ang presidente ng impyerno . Siya yung reyna doon. Kaya nga, siya sa apoy . Meron siyang power sa apoy, hindi niyo alam yan. Siya alam niya yan kasi sabi niya, siya ang reyna ng impyerno. Kaya ito na, nagkatotoo na talaga. Kung saan siya pupunta, may sunog . Lalo na kapag kakantahin niya yung brown note na composition nila. Sino kayang nag-compose niya, no? Masama ang nota na binigay. Kasi brown note yung natamaan . So ito, meron tayong example dito nag-eksperimento ito ng brown note . Tingnan nyo. Today we're going to test out the urban myth that is the brown note. If you don't know what the brown note is, it's a powerful low frequency that supposedly will make you instantly empty your bowels. And we're going to find out if it's real or if it's a load of crap. I've tuned this Rickenbacker bass down to F sharp and we're running it through the world's most powerful amplifier, the Line 6 Micro Spider. Ayan, grabe. Ayan, grabing vibration . Pwede ngang babagsak ang tulay diyan kapag na-hit mo yung brown note.
pwedeng babagsak ang tulay guguho. Doon nga sa Alaska, merong mythology nito sa brown note na kapag kumanta ka ng kanta ng Alaskans na merong kanta yun, yung ganito ang tunog nun, chubalabiru, chubalabiru, yung gano'n na frequency ay mag-abalance daw sa Alaska kasi na-hit ang brown note, mga kababayan. Kaya maniwala kayo sa hindi, in-explain ko na sa inyo ang scientific na epekto ng pagkanta ni BP Sara gamit ang mababang nota. At hindi lang yan, kung hindi scientific ang pagbasihan natin, pagbasihan na lang natin yung sinabi niya na siya ang presidente ng impyerno at siya rin ang reyna doon. Yung sinabi niya na drag me to hell, pagdating nyo doon, ako pa rin ang presidente sa impyerno. Kaya baka totoo, di ba mga kababayan? Kaya ingat-ingat kayo dyan, kung saan man kayo mag-ano-ano dyan, tipon-tipon mga DDS. Kapag kumanta si BP Sara ng brown note, ay uwi na kayo, baka masunog yung kabayan nyo. Diba? O joke lang yan, o pwedeng hindi rin. Ako'y magpaalam na. Pag-comment na lang sa inyong masasabi sa ating binigyan ng reaksyon na video ngayon. Itong pagkanta ni BP Sara, nitong kakaibang nota. At pwede ngang, posible ngang brown note yung kanyang natamaan. Alright, medyo natatawa tayo ngayon mga kababayan, di ba? So, pag-comment na lang sa ating comment section down below sa inyong masasabi dito sa kanta ni BP Sara na apoy na hindi mapatay. Ayun, at tamaan tuloy ang brown note. At sa mga bago pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli, maraming salamat sa lahat.